Isang maganda at mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Sa ating mga manonood na patuloy na sumusubaybay sa gabi-gabing talakayan, kumusta po kayo? Nawa ang lubos na paggabay, pag-iingat at pagmamahal ni Kristo ang siya po nating nararanasan. Patuloy ang krisis na ating kinaharap dulot ng pandemya. Marami ang lubhang nagkakasakit, nawalan ng mga mahal sa buhay, trabaho, at iba pang naudlot na mga plano at pangarap. Sa kabila ng mga kahirapang nararanasan natin ngayon, dito sa mundo, saan makasusumpong ng tanging pag-asa? Hanggang kailan tayo magtitiis sa mga kahirapang ating kinakaharap dito sa lupa? Gaya ng sinabi ni Pablo sa mga taga-Filipos 3:20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Bayan ng Diyos, ngayon ay nasa ika-13 gabi ng ating programa, ihandang mabuti ang ating mga puso at ang ating mga isipan sa magandang mensahe na ating mapapakinggan na patungkol sa ang tahanang wala ng pandemya. Ako po ang inyong lingkod, Sister Aina, at welcome po tayo sa ating online evangelism na may temang pag-asa sa kabila ng pandemya. Si Jesus ang tanging pag-asa ng bawat tao sa mundo. Si Jesus ang tanging pag-asa sa buhay mong puno ng pangamba. Ikaw ba'y nag-iisa at walang makasama? Ikaw ba'y nalulumbay sa buhay mong walang kabuluhan? Si Jesus ang tanging pag-asa ng bawat tao sa mundo. Si Jesus ang tanging pag-asa sa buhay mong puno ng pangamba. Ikaw ba'y nag-iisa at walang makasama? Ikaw ba'y nalulumbay sa buhay mong walang kabuluhan? Aking dalangin sa iyo, kaibigan ko, ilagak ang buong buhay at puso. Si Jesus lamang ang siyang magbabago sa buhay na tinatahak mo. Si Jesus lang ang tanging pag-asa mo. Ating pong iyuko ang ating ulo at ipikit ang ating mga mata sandali para po sa ating panalangin. O Diyos namin banal, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa gabi-gabing aming programa na patuloy niyo po kaming pinatnubayan at kayo po yung nanguna sa gabi-gabi. Nawa po Panginoon, ito yung magbigay ng kaunawaan sa amin at magamit namin ito sa pang-araw-araw naming pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa. At dalangin po namin, Panginoon, ang aming pastor na si Pastor Alex Rigor na magbibigay ng mensahe ng buhay. Nawa po Panginoon ay bigyan mo po sila ng talento at na maibigay sa amin, sa aming nakikinig at nanonood. At gayon din, nawa ay kayo po yung maging manguna sa
gabing ito. Muli, patawarin kami kung saan man kami nagkulang at nagkasala. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Atin na pong makikilala ang mga masisigasig na lingkod ng Diyos na siyang nagsiganap at magsisiganap sa gabing ito. Ang ating pong theme song na pinamagatang Tanging Pag-asa ay pinangunahan ni Brother Alvan de la Cruz. At sinundan po ito ng isang panalangin ni Brother Mark Julius Pailian. Pagkatapos po nito ay makakarinig tayo ng isang magandang awitin na ipagkakalo po sa atin ng ating butihing pastor, Pastor Danji Cayetano. Pagtapos po nito ay atin ang mapapakinggan ang napakagandang mensahe ng Panginoon na magmumula po sa ating speaker, ang ating butihing pastor, Pastor Alex Rigor. Pagtapos po nito, bilang pagtugon sa magandang mensahe ng Panginoon, makaririnig po tayo muli ng isang tanging awitin na ipagkakalob sa atin ng ating butihing pastor, Pastor Danji Cayetano. At pangwakas na panalangin sa pangunguna ni Pastor Alex Rigor. Ang mga puso at isipan ba natin ay handa na? Sa tulong ng Panginoon ay sama-sama nating malalaman ang patungkol sa ang tahanang wala ng pandemya. Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na, malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa. Naghihintay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugal na kay hapdi, Kanyang tiniis upang makamtan ng kaligtasan mo. Sa langit at lupa ay ating makikita mga palatandaang malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa. Naghihintay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tiniis upang makamtan ng kaligtasan mo. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlang ay pawiin na, baka pintuan ay biglang magsara. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nagadipa. Naghihintay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tiniis upang makamtan ng kaligtasan mo. Upang makamtan ng kaligtasan mo. Isang magandang gabi pong muli sa aming mga minamahal na mga tagapakinig. Kami po ay muling bumabati sa inyong mga tahanan sa gabing ito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig sa ating magagandang programa gabi-gabi. At isa naman pong napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito po ay ating pag-aaralan at patuloy na pagbubulay-bulayan. Bago po tayo magpasimula sa ating pag-aaral, tayo po ay muko sa panalangin. O mapagpalang Diyos ng tahanan po nasa mga langit, maraming salamat po o Diyos sa patuloy na pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng inyong
mga banal na salita sa gabing ito. Gabayan niyo po kami ng banal na Espiritu, bigyan ng karunungan, katalinuhan, pagkaunawa patuloy, upang maunawaan po namin ang mga mensahe ng pag-asa na inyo pong dadalhin sa amin sa gabing ito. Tulungan niyo po ang bawat isa sa pangalan po ng Panginoon Hesus. Amen. O mga ginigiliw po naming mga tagapakinig, mga kaibigan, ang napakagandang paksa ng ating pag-aaralan sa gabing ito ay may pamagat pong ang tahanang walang pandemya. Mayroon po bang tahanan na walang pandemya? Yung po ang ating pag-aaralan o focus ng ating pag-aaral sa gabing ito. Tignan po natin ang mga talata sa Biblia kung ano po ang sinasabi tungkol sa isang tahanang wala ng pandemya. Sa Revelation chapter 21 verse 1 to 2, ganito pong sinasabi. Sa verse 1, at nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparang, at ang dagat ay wala na. O ipinakita sa alagad na si Juan de Revelador ang isang napakagandang lugar. Ito po yung tinatawag na bagong langit at bagong lupa, na kung saan sa bagong langit at bagong lupa, ang sabi po diyan ay ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang sabi po dito, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagaya kang talaga sa kanyang asawa. O ang pangalan pala ng napakagandang bayang banal na ito ay ang bagong Jerusalem, na kung saan ito po ay nananaog katulad ng isang kasintahang babae na nagagaya kang talaga ng kanyang asawa. Ibig sabihin, napakaganda ang tahanang ito. Tunay na naggagayakan ng napapalutian ng napakagandang tanawin. Patuloy po tayo. At ang tanawin ito ay makikita lang po, ang pambihirang tanawin ito ay makikita lang po dito sa bagong Jerusalem. Makikita niyo po ang simpleng paglalarawan ng bagong Jerusalem dito sa picture na ating pinag-aaralan, na kung saan ang syudad ay nagliliwanag, kaya tinatawag itong The Shining City. Nagliliwanag na syudad, at ang lugar ay punong-puno ng napakaraming iba't ibang mga bulaklak. Punong-puno rin ng maraming iba't ibang klase ng mga hayop. At syempre, hindi po mawawala ang mga anghel ng Diyos. At ang mga banal na maliligtas ay titira po sa napakagandang lugar na ito. Patuloy po tayo. Revelation chapter 21, verse 3 and 4. Verse 3. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging bayan niya, at ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Tunay po mga minamahal po naming mga kaibigan, na isang napakagandang lugar ang inihanda sa bawat isa sa atin. At sa talatang 3 na binasa po natin, ay makikita natin doon ang mga luklukan na kung saan ay ang uupo at luluklok ay ang mga banal na lingkod ng Diyos. Kasama po ang ating Panginoong Hesus. At sila po ay magsisihatol sa mga bansa. At tatawagin niya silang mga kanyang bayan. At sabi po dyan ay sa verse 4, ang ating mga luha ay kanyang papahirin, at hindi na po magkakaroon doon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng paghihirap ng dalamhati, at hindi na rin magkakaroon doon ng mga virus na kasalukuyan ay nagiging problema natin sa buong mundo. Isang napagandang lugar na kung saan sa tabi ng ilog, at sa tabi ng ilog ay nandun din po ang punong kahoy ng buhay, at tayo paparoon kasama ni Jesus, kasama po ang mga maliligtas na nakadamit ng maputing-puti na kayong lino, at ito po ay simbolo ng katwiran ng ating Panginoong Jesus ng kalinisan, na kung saan ay
kasama natin ang ating Panginoon Jesus na pupunta sa tabi ng ilog at kanyang ihahawak ang kanyang kamay sa tubig at idadampi sa ating mga mata. At kung magkaganon, ang sabi po ay lahat ng mga malulungkot na karanasan natin dito sa lupa, lahat ng mga mapapait na karanasan, pag idinampi na ni Jesus ang kanyang kamay sa ating mga mukha, ay makakalimutan na natin ang lahat ng hindi magagandang nangyari sa atin dito sa lupa. At ang ating magiging sentro ng ating paglilingkod ay ang Panginoon. Ang ating magiging sentro ng ating isipan lamang ay ang Panginoon. Hindi na po natin maalala pa ang mga mapapangit na nangyari na mga karanasan natin dito sa lupa. At kung sabi po dyan, magkakaroon ng karapatan ang mga tao ng Diyos na makipag-usap ng mukhaan sa Ama at sa Anak, at makikita natin siya ng mukhaan na wala nang makukubli pa sa pagitan. So, face to face na makakausap natin ang Panginoon, at ang sabi po dyan ay nagliliwanag ang kanyang mukha habang kinakausap natin ang Panginoon na punong-puno ng kaluwalhatian, at kung magkaganon ay mapupuno tayo ng kagalakan na nanggagaling po sa ating Panginoon. Sa walang hanggan ay maninirahan tayo at masisihan sa liwanag ng kanyang mahal na mukha. Ang aking puso ay lumulundag sa tuwa sa nagpapasiglang pag-asa. Mababasa po yan sa sinulat ni Miss White sa Heavenly Places, pahina 352, 1856. So tayo po ay titira na kasama ang Panginoong Hesus sa walang hanggan. At ang liwanag ay manggagaling sa mukha ng Panginoon, na kung saan ang liwanag na yan ang magbibigay sa atin ng pag-asa sa ating paglilingkod po sa Kanya sa bagong Jerusalem, na kung saan doon po ang tunay na kagalakan natin sa paglilingkod sa Panginoon. So, makakapiling natin ang Panginoon, makakapiling natin ang Kanyang mga anghel, at ang ating mga mahal sa buhay na napahiwalay sa atin ng matagal na panahon dahil sa kamatayan, o anumang dahilan na sila napahiwalay sa atin, tayo po ay magkita-kita sa isang pinagpalang kaharian na inihahanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang tawag po doon ay ang bagong Jerusalem. Patuloy po tayo sa paglagak sa pananang manunubos ng mga koronang inilagay niya sa kanilang mga ulo, at sa pagtugtog ng ating mga ginuntaang alpa, pupunuin natin ang buong langit ng pagpupuri sa kanyang nakaupo sa luklukan. Kung sa buhay na ito sila ay tapat sa Diyos, sa wakas ay makikita nila ang kanyang mukha, ang kanyang pangalan ay nasusulat sa kanilang mga noo. At ano ang kaligayahan ng langit kundi ang makita ang Diyos? Anong kagalakan ay higit pa para sa nagligtas na makasalanan sa biyaya ni Kristo, kundi tumingin sa mukha ng Diyos at makilala siyang bilang Ama. Testimonies for the Church, page 268, 1904. Ang mga korona na nasa paanan ng ating Panginoong Hesus ay kanyang kukunin at ipuputong sa ulo ng mga banal. Ang korona po ng pagtatagumpay. Ang korona na punong-puno ng mga bituin, na kung saan ay sumisumbulo sa mga kaluluwa na inailapit natin sa ating Panginoong Hesus. At ang buong kalangitan, ang sabi po sa ating binasa, ay magkakaroon ng napakasidhing pagpupuri sa ating Panginoong Hesus, upang purihin siya sa kanyang kadakilaan. At ang sabi ng pangalan ng ating Panginoong Hesus ay nasa mga noo ng mga banal na naligtas. At anong kagalakan ang higit pa para sa naligtas na makasalanan sa biyaya ni Kristo? Tutunay po mga kaibigan, na sa biyaya ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay maliligtas. Na tumingin sa mukha ng Diyos at makikilala siya bilang Ama. O napakalaking kagalakan na sa magandang lugar na yan, isang napakaliwanag na lugar na punong-puno ng kapayapaan ng Diyos, ay puputungan tayo ng Diyos ng korona ng pagtatagumpay. Na tayo nagtagumpay sa kasalanan, na tayo nagtagumpay sa mga pagsubok, na tayo nagtagumpay sa mga paghihirap, sa mga problema na ating kinakarap sa ngayon. Ang ating korona ay naghihintay na po sa langit.
upang kung dumating ang mapalad na pagkakataon, ay ilalagay po sa ating mga ulo na simbolo na tayo po ay nagtagumpay sa sanlibutan at nagtagumpay sa lahat ng mga bagay nito at nagtagumpay laban sa kaaway na si Satanas. Sa Revelation chapter 21 verse 18 to 25 ang sabi, verse 18, "At ang malaking bahagi ng kuta niya ay haspe, at ang bayan ay dalisay na ginto na katulad ng malinis na bubog. Ang mga pinagsasaligan ng kuta ng bayan ay may pamuting sari-saring mahalagang bato. Ang unang pinagsasaligan ay haspe, ang ikalawa ay sapiro, ang ikatlo ay salsidonia, ang ikaapat ay esmeralda, ang ikalama ay sardonica, ang ikaanim ay sardio, ang ikapito ay crisoloto, ang ikawalo ay berilo, ang ikasyam ay topasyo, ang ikasampu ay crisopasyo, ang ikalabing isa ay jacinto at ikalabing dalawa ay amatista. At ang 12 pintuan ay 12 perlas, at ang bawat pinto ay 1 perlas, at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto na gaya na nanganganinag na bubog." Oh, napakagandang kaharian, mga minamahal po namin mga kapatid, mga kaibigan. Ito yung tahanan talaga na wala ng pandemya na binabanggit natin kanila na ating pinag-aralan. At ang pinakabaganda dito, ang pinagsasaligan ng syudad ay mga mamahaling mga bato. Ang lansangan ng syudad ay dalisay na ginto, kaya bawal po doon ang magnanakaw, mga kapatid, mga kaibigan. At ang bayan ay nagliliwanag. Yun po ang paglalarawan ni John sa kanyang mga sinulat. Kaya tayo po ay manampalataya na ang syudad na ito ay siyang titirahan ng mga maliligtas na mga banal. Isang nagliliwanag na syudad na doon ay hindi po nangangailangan ang anong pong liwanag. Sa verse 22, patuloy po tayo. "At hindi ako nakakita ng templo doon sapagkat ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat at ang kordero ay siyang templo doon. At ang bayan," verse 23, "at ang bayan na hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang lumiwanag sa kanya sapagkat naliliwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos at ang ilaw doon ay ang kordero." Verse 24, "At ang mga bansa ay lalakad sa pamagitan ng liwanag nito, at ang mga hari sa lupa ay magdadala ng kanilang karangalan sa loob niyon, at mga pintuan niyon ay hindi ilalapat kailanman sa araw sapagkat hindi magkakaroon doon ng gabi." So, ibig sabihin mga kapatid, doon sa bagong Jerusalem ay hindi po nangangailangan ng kuryente. Hindi po nangangailangan ng sinag ng buwan o ng araw pa man o ng mga bituin. Ang liwanag po ay manggagaling sa trono ng Diyos at ang buong syudad ay maliliwanagan ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus. At sa huling talata, Revelation chapter 21 verse 2, "At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nanaog mula sa langit, buhat sa Diyos na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan, nagagayakan talaga ng kanyang asawa." Yun po ang paglalarawan ng ating tahanan na inihanda na ng Panginoon sa matagal na panahon. Doon po tayo titira. Ang pangalan po ay ang Bagong Jerusalem. At ito ay nagagayakan katulad ng isang kasintahang babae. Tayo po ay papaterhin ng Panginoon sa napakagandang lugar na iyon, na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kaaliwan, punong-puno ng kaliwanagan, punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng kasaganaan. O ngayong gabi, atin po bang idinadalangin, atin po bang minimithi na tumira sa napakagandang lugar na yun, mga kapatid? Nawa aming dalangin, mga kapatid, lahat tayo ay tumira sa magandang lugar na ito, na kung saan makakasama natin ang Panginoong Hesus, makakasama natin ang mga anghel, makakasama natin ang mga mahal natin sa buhay na matagal na napahiwalay sa atin. O mga ginigiliw po namin, mga kapatid, nawa ay idalangin natin na tayo po ay magkita-kita sa isang napakagandang lugar na yan, na wala na pong pandemya. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa napakagandang pag-aaral na pinagkaloob niyo po sa amin sa gabi nito. Napag-aralan namin ang isang tahanan na wala ng pandemya. Yan po ang bagong Jerusalem
na nagagayakan katulad ng isang kasintang babae. Aming dinadalangin dakilang Diyos, ang aming buong sambahayan, ang aming mga kapatiran sa buong mundo, ang aming mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kapitbahay, ay tumira sa napakagandang lugar na yan, na kung saan dyan lang po kami makakatagpo ng tunay na pag-asa, tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan, at walang hanggang pag-ibig ng Ama ay aming mararanasan. Pagpalain po kami at nawa ay tulungan po ang bawat isa na kami po ay makatira dyan sa tahanang wala ng pandemya, ang bagong Jerusalem. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Pag-isip-isip na ba ang buhay mo? Kung bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patutunguhan, may dahilan kahit di mo alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Pagpapatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Buhay natin ay pansamantala. Isang saglit ika'y buhay, tapos wala ka na. Kaya't ngayon ang panahon, harapin ang katotohanan. Diyos lang ang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Huwag nang magduda pa, ngayon'y gawin mo na. Lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo.
pahiwatig ng mga krisis na ating nararanasan dito sa lupa. Ako at ikaw ay pansamantala lamang nabubuhay dito. Mayroong tahanan na inihanda sa bawat isa sa atin mula sa Panginoong Diyos. Patuloy tayong lumapit sa Kanya at magtiwala. Kasama ako, ikaw, at lahat ng tao bilang isang bayan ng Diyos, nawa ay sama-sama tayong manahan sa langit kung saan wala ng kahirapan, problema, at kamatayan man. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay sa gabi-gabi nating online evangelism. Espesyal po namin kayong iniimbitahan sa huling talakayan bukas. Ganap na alas 7 ng gabi dito po sa ating YouTube channel. Atin pong pag-uusapan ang paksa na ang walang hanggang pag-asa. Saan nga ba masusumpungan ang walang hanggang pag-asa? Sa kabila ng makasalanan at kahinaang taglay ng mga tao, sino ang natatanging pag-asa na makapagliligtas sa atin mula dito? Mga kaibigan at mga kapatid, ating abangan kung ano o sino ang walang hanggang pag-asa. Upang patuloy tayong updated sa mga gabi-gabing talakayan, bisitahin lamang ang YouTube channel na ito at kung ikay hindi pa nakasubscribe, ito na ang pagkakataon upang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Kung mayroon po tayong mga katanungan, galak po namin itong sasagutin sa pamamagitan lamang ng pag-comment ng inyong Facebook name at kayo po ay i-add sa aming group chat via Messenger. Kung mayroon naman po tayong mga prayer request, atin lamang itong i-comment dito sa comment section ng ating YouTube video at amin po kayong ipapanalangin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay mga kaibigan at mga kapatid. Magkita-kita po tayong muli. Ito po ang ating online evangelism na may temang pag-asa sa kabila ng pandemya. Pagpalain po nawa tayo ng ating Panginoong Diyos.